Isang mapagpala at makakalikasang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi ay gusto kong maglahad ng aking nararamdaman patungkol sa inang kalikasan. Bago ko sisimulan ang aking nagawang orihinal na pyesa, naway ang aking talumpati ay magbukas sa inyong puso, isip at kamalayan na kinakailangan natin upang pangalagaan ang ating inang kalikasan. Ang aking pyesa ay pinamagatang Tayo ang solusyon, kalikasay muling babangon. Pamilyar ka ba sa kantang Kapaligiran ng Asin? Sinasabi ng kanta ay wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kahit rumina ng mga hangin, pati na ang ilog natin. Hindi na masama ang pagunlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Sinasabing ang taong walang pagmamahal sa kalikasan ay walang pagmamahal sa sarili. Ang taong kinikitil ang kagandahan ng paligid ay pumapatay sa sarili nitong buhay. Tingnan mo ang iyong paligid, pagmasdan mong mabuti. Sapat ba at kaaya-ayang tignan ang ating nangyayari sa ating kapaligiran? Ang dating maituturing na paraiso, ngayon ay nababalot ng isang katakot-takot na kwento. Kitang-kita ng aking dalawang mga mata ang mga nangyayari na pagkasira sa ating inang kalikasan dahil din sa kagagawan ng bawat isa sa atin. Ang simpleng pagtapon ng basura kahit saan, pagputol ng mga puno at pagsunog sa mga kagubatan, maling pamamaraan ng pangingisda at kapansin-pansin ang pagbabago ng ating kapaligiran. Iilan lang yan sa mga pang-aabusong ginagawa nating mga tao na naging dahilan sa pagkasira ng ating mahal na inang kalikasan. Sa pagkasira ng ating kalikasan ay nakakaapekto sa ating pamumuhay. Damang-dama natin ang lupit ng kalikasan tulad ng bagyo, pagguho ng lupa, lindol at pabago-bago ng klima. Sinasabing tayong mga tao, lalo-lalo na sa mga kagaya kong kabataan, na tinitingala bilang pag-asa ng ating bayan. Ngunit paano nga ba natin ito magagampanan kung tayo mismo ang maituturing traidor at sumisira sa ating kalikasan? Ano ba ang silbi natin kung hindi natin kayang alagaan ang ating inang kalikasan? Pero bakit ganon? Sa halip na tayo ang mag-alaga, ay tayo pa mismo ang sumisira. Dahil sa ating kapabayaan, ay nagkasakit ang mundo. Isa sa mga sakit na iyon ay ang global warming. Pagkabutas ng ating ozone layer, pagkawala ng mga tahanan ng iba pang mga buhay. Kaya't kailangan maging isang mabuti at proaktibong mamamayan na maging tagapagtanggol sa ating kalikasan. Sa bawat pagkakataon, gumawa tayo ng mga hakbang upang maging mas kaaya-aya ang iyong lugar na ginagalawan. Sa simpleng paraan ay maiiwasan natin ang pagkasira ng ating inang kalikasan. Tulad ng pagtatanim ng mga puno, pagtapon ng mga basura sa tamang lagayan, pagre-recycle ng mga basura, tamang edukasyon para sa lahat kung paano pangalagaan ang ating inang kalikasan. Wastong pagtitipid sa kuryente at tubig, wastong pangangalaga ng ating marine biodiversity, at higit sa lahat, bigyang suporta ang mga proyekto na pwedeng maisalba ang ating kalikasan. Kung hindi ngayon, kailan pa nga ba? Kung hindi ako, edi sino pa nga ba? Hindi lang ako, hindi lang ikaw, kundi tayo, tayong lahat. Tayo ang nagdadala ng kaunlaran at kaaya-ayang pagbabago sa ating inang kalikasan. Kaya't buksan natin ang ating mga mata, patalasin natin ang ating mga isipan upang malaman ang mga maaari nating gawin na makatulong para sa pagresolba ng mga isyong ito. Kaya't halina, kayo'y aking hinihimok. Simulan at pangalagaan ang ating inang kalikasan. Simulan natin ngayon dahil marami pang makikinabang sa susunod pang henerasyon. Dahil tayo ang solusyon, kalikasay muling babangon. Ito po si Mark Pocas Inot. Muli,
Isang mapagpala at makakalikasang gabi. Maraming salamat.